Paano kung sasabihin ko sa inyo na may bagay mula sa ibang star system na dumaan sa ating kosmikong kapitbahayan sa bilis na 130,000 milya bawat oras, na nag-iwan ng bakas ng mga kemikal na hindi dapat umiiral sa ganung konsentrasyon, at walang ideya ang mga siyentipiko kung paano ito ipapaliwanag? Noong Hulyo 1, 2025, natukoy ng Atlas Telescope ng NASA sa Chile ang tila isa na namang mahinang tuldok na gumagalaw sa likuran ng mga bituin. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, napagtanto ng mga astronomo na ito ay hindi ordinaryong kometa. Ang bisitang ito ay nanggaling sa lugar na lampas sa ating solar system, na may dalang mga lihim mula sa isang planetary system na nabuo bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, posibleng mas matanda pa kaysa sa Earth. Ang 3I Atlas ay ang ikatlong kilalang interstellar object na dumaan sa ating solar system, kasunod ng misteryosong Oumuamua noong 2017 at ng kometa Borisov noong 2019. Ngunit ang tunay na nakatatakot sa 3I Atlas ay hindi lang kung saan ito nanggaling, kundi ang iniwan nito. Maligayang pagdating sa bituin ng arkibo kung saan tinutuklas natin ang mga misteryo ng kosmos. Ngayong araw, susuriin natin ng malalim ang kakaibang kemikal, imposibleng rasyo, at hindi maipaliwanag na mga kilos ng isang dayuhang kometa na muling isinusulat ang lahat ng ating alam tungkol sa universo. Isipin ninyo ito. Ikaw ay isang astronomo na sinusuri ang kalangitan malapit sa konstelasyon ng Sagittarius, tuwid sa galactic plane kung saan pinakamaliwanag ang sentral na rehiyon ng ating Milky Way. Noong Hulyo 1, 2025, natukoy ng Atlas ang isang bagay na pumapasok sa inner solar system sa bilis na 61 kilometro bawat segundo. Ito ay mga 137,000 milya bawat oras kaugnay sa araw. Sa una, mukha itong isa na namang asteroid o kometa, ngunit may kakaiba. Ang bagong natuklasang bagay ay naroroon 3.50 astronomical units mula sa Earth at 4.51 AU mula sa araw. Nasa pagitan ng mga orbita ng Mars at Jupiter. Ngunit hindi ito sumusunod sa normal na orbital path. Sa halip, mabilis na kinalkula ng mga astronomo na ang bagay na ito ay naglalakbay sa tinatawag na hyperbolic trajectory. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Karamihan sa mga bagay sa ating solar system, mga planeta, asteroid, kometa, ay sumusunod sa elliptical o circular na orbita sa paligid ng araw. Sila ay nakatali sa grabidad ng ating bituin, walang katapusang umiikot sa paligid nito. Ngunit ang hyperbolic trajectory ay iba. Ito ay isang bukas na landas. Ang bagay na ito ay hindi umiikot sa ating araw. Dumadaan lang ito, tulad ng bala na pinutok mula sa malalim na kalawakan. Sa sandaling napagtanto ng mga siyentipiko kung ano ang kanilang nakikita, nagmadali ang mga obserbatoryo sa buong mundo na itutok ang kanilang mga teleskopyo sa kosmikong mananalakay na ito. Ang oras ay kritikal. Ang 3I Atlas ay aabot sa pinakamalapit nitong punto sa araw noong Oktubre 29, 2025 sa 1.36 astronomical units lamang, nasa loob lang ng orbita ng Mars. At pagkatapos ay mawawala ito magpakailanman, bumabalik sa kawalan sa pagitan ng mga bituin. Masigasig na hinanap ang mga pre-discovery na larawan. Natagpuan ang mga obserbasyon mula pa noong Mayo 21, 2025 at napansin ng amateur astronomer na si Sam Dean na marahil hindi natuklasan ng mas maaga ang kometa dahil dumadaan ito sa harap ng makapal na star fields ng Galactic Center, kung saan napakahirap itong makilala mula sa mga bituin sa likuran. Sa loob ng ilang araw, naging malinaw ang isang kahanga-hangang bagay. Hindi ito simpleng batong asteroid. Ang mga obserbasyon noong Hulyo 2,
2025 ay nagpakita ng marginal coma na may potensyal na tail-like elongasyon na nagpapahiwatig na ang bagay ay isang kometa. Ito ay aktibo, nag-o-out gas, na palilibutan ng ulap ng alikabok at singaw. Ito ay isang kometa. Ngunit hindi basta kometa. Isang kometang mula sa ibang star system. May nakita. Napakasamang mali dito. Habang ang pinakamalakas na mga teleskopyo ng NASA, Hubble, James Webb at iba pa ay nakatuon sa Three Eye Atlas, nagsimulang makita ng mga siyentipiko ang isang bagay na nagpabahala sa kanila. Ang chemical signature ay mali. Ang mga infrared observation mula sa James Webb Space Telescope ay nagpapakita na ang coma ng Three Eye Atlas ay dominado ng carbon dioxide, kasama ang tubig, carbon monoxide, carbonyl sulfide, water ice at alikabok. Ngayon, maaaring hindi ito tumunog na nakababahala sa una. Pagkatapos ng lahat, ang mga kometa ay naglalaman ng nagyelong mga gas. Ngunit narito ang problema, ang rasyo ay lubhang mali. Ang Three Eye Atlas ay may mas maraming carbon dioxide kaysa tubig, isang ratio na hindi pangkaraniwan kumpara sa karamihan ng mga kometa sa solar system. Sa ating solar system, ang mga kometa ay karaniwang may mas maraming water ice kaysa CO2, ngunit binaliktad ng Three Eye Atlas ang rasyo na iyon. At pagkatapos ay dumating ang tunay na kakaibang pagtuklas. Ang misteryo ng nickel na tukoy ng mga siyentipiko ang kumikislap na nickel vapor sa gas na nakapalibot sa kometa nang walang kasabay na pagtuklas ng iron na higit sa instrumental limits. Bigyang diin ko kung gaano ito kakaiba. Ang nickel at iron ay halos palaging magkasama sa mga kosmikong bagay. Sila ay magkatulad sa kemikal na buo sa parehong stellar processes at karaniwang matatagpuan sa magkatulad na rasyo. Ngunit hindi dito. Noong Agosto 21, 2025, ang 3E Atlas ay naglalabas ng 4 na punto, 6 na gramo ng nickel bawat segundo at 17.6 na gramo ng cyanide bawat segundo. Ang nickel to iron ratio ay ilang beses na mas malaki kaysa sa anumang kilalang kometa. Hindi dapat posible ito sa standard na cometary chemistry. Ang hindi pangkaraniwang chemical signature na ito ay nagmumungkahi na ang nickel ay potensyal na inilalabas sa pamamagitan ng mga proseso na gumagana sa mas mababang temperatura sa halip na sa direktang sublimasyon. Sa madaling salita, may ibang nangyayari. Isang prosesong kemikal na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang nakamamatay na gas. At pagkatapos ay may hydrogen cyanide. Oo, cyanide. Ang parehong chemical weapon na ginamit sa unang digmaang pandaigdig. Ginamit ng NASA's Goddard Space Flight Center ang Atacama Large Millimeter Array upang matukoy ang malaking halaga ng parehong gaseous methanol at hydrogen cyanide na kapwa itinuturing na mahahalagang precursor para sa pagbuo ng buhay. Ngunit narito ang mas kakaiba pa. Ang rasyo ng methanol sa hydrogen cyanide ay napakataas, ang pinakamalaki na nakita sa anumang kometa hanggang ngayon, at ang distribusyon ay mali. Ang hydrogen cyanide ay tila nanggagaling direkta mula sa nucleus, gaya ng inaasahan. Ngunit ang methanol ay kumalat sa mas malaking lugar. Ang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang methanol ay marahil ay hindi lang inilalabas mula sa nucleus ng Three Eye Atlas, kundi posibleng ginagawa sa mismong coma, isang bagay na hindi pa nakikita sa regular na mga kometa. Isipin ninyo iyon. Ang kometang ito ay hindi lang naglalabas ng mga chemical na nagyelo sa yelo nito. Aktibo itong gumagawa ng mga ito habang naglalakbay sa kalawakan. 4 na beses na mas maraming methanol, ang mga numero ay kahanga-hanga. Humigit kumulang 8% ng kabuuang singaw na lumalabas mula sa Three Eye Atlas ay methanol. Humigit kumulang 4 na beses na mas marami kaysa sa mga kometa sa solar system. Ang mga production rate para sa parehong methanol
at hydrogen cyanide ay kabilang sa mga pinaka-enriched na halaga na nasukat sa anumang kometa. Sinabi ni Dr. Martin Cordiner mula sa NASA's Goddard Space Flight Center, ang mga molekulang ito ay nasa trace abundances lamang sa ating sariling mga kometa. Ang paghahanap sa kanila sa ganitong mataas na konsentrasyon sa 3I Atlas ay nagmumungkahi na ang bisitang ito ay nabuo sa ilalim ng radikal na magkaibang mga kondisyon kaysa sa anuman sa ating kosmikong kapitbahayan. Saan nga ba ito nanggaling? Ang kakaibang chemical ng 3I Atlas ay nagsasabi sa atin ng isang malalim na bagay. Ang kometang ito ay hindi nabuo dito. Malinaw, ito ay interstellar. Ngunit ang chemical ay nagbubunyag ng isang bagay na mas nakakagulat pa. Ang mayamang tubig na kometa ay tila nagmula sa thick disk ng mga bituin ng Milky Way, sa halip na sa thin stellar disk kung saan miyembro ang araw. Ang thick disk ay nabuo ng mas maaga kaysa sa thin disk, mas maaga pa. Kung ang 3I Atlas ay nagmula sa thick disk, ang kometa ay maaaring hindi bababa sa 7 bilyong taong gulang, mas matanda kaysa sa solar system. Isipin ninyo iyan. Ang kometang ito ay naglalakbay sa kadiliman ng interstellar space sa loob ng potensyal na 7 bilyong taon. Ang ating araw ay 4.6 na bilyong taon lamang ang edad. Ang Earth ay 4.5 bilyong taon ang edad. Ang buhay sa Earth ay wala pang 4 na bilyong taon ang edad. Maaaring nasaksihan ng 3I Atlas ang pagsilang ng ating buong solar system. Ito ay matanda na nang lumitaw ang unang bakterya sa Earth. Nang dumating ang 3I Atlas sa solar system, ito ay gumagalaw palayo mula sa galactic center na may bilis na negative 51 kilometro bawat segundo at pataas na gumagalaw sa galactic plane sa 18.5 kilometro bawat segundo. Ang vertical velocity na ito ay medyo mataas kumpara sa mga kalapit na bituin at iba pang interstellar objects. Sinasabi nito sa atin na ang kometa ay sumusunod sa isang nakatagilid na orbita sa paligid ng Milky Way, kabilang sa thin o thick disk populations ng ating galaxy. Ang chemical na may mas mababang antas ng mabibigat na elemento kaysa sa ating araw ay malakas na tumuturo sa thick disk. Bakit ito nakatago? Narito ang isang bagay na dapat mag-alala sa lahat. Ang 3E Atlas ay nagmula sa Southern Celestial Hemisphere, kabaligtaran ng solar apex. Hinulaan ng mga astronomo na karamihan sa mga interstellar object ay dapat manggaling mula sa solar apex, ang direksyon kung saan gumagalaw ang ating araw sa galaxy. Posible na ang 3I Atlas ay isang bihirang pagtuklas o ang mga interstellar object na nagmula sa timog ay maaaring mas karaniwan kaysa sa una ng iniisip. Kung ito ang huli, ibig sabihin na ang ating kosmikong kapitbahayan ay maaaring puno ng mga dayuhang bisita na hindi lang natin natutukoy. Mga bagay na maaaring dumadaan ngayon, hindi nakikita, hindi sinusubaybayan. Ano ang nakatatakot na mga implikasyon ang iniwan nito? Habang ang 3I Atlas ay umabot sa pinakamalapit nitong punto sa Earth noong Disyembre 19, 2025, sa ligtas na distansya na 170 milyong milya, ang mga siyentipiko ay may huling pagkakataon na pag-aralan ang kosmikong mensaherong ito bago ito mawala magpakailanman. Natukoy ng NASA's Neil Gehrels Swift Observatory ang hydroxyl gas, isang chemical fingerprint ng tubig, nang ang 3I Atlas ay halos 3 beses na mas malayo sa araw kaysa sa Earth. Dapat ay lampas na ito sa distansya kung saan normal na mag-vaporize ang water ice. Naging konklusyon ng mga siyentipiko na ang parehong methanol at hydrogen cyanide gas ay nanggaling sa batong core ng 3I Atlas, habang ang methanol ay lumitaw din sa makabuluhang konsentrasyon sa coma. Ang distribution pattern
ay nagmungkahi ng aktibong chemical production sa mismong koma. Ano ang iniwan ng bisitang ito? Hindi lang isang bakas ng alikabok at yelo, kahit na tiyak na nag-iwan ito ng ganoon. Noong huling bahagi ng Agosto 2025, ang anti-solar tail ng 3I Atlas ay lumaki sa humigit kumulang 56,000 kilometro at noong Setyembre 15, ito ay may nakikitang dust tail length na humigit kumulang 100,000 kilometro. Ngunit mas mahalaga, nag-iwan ito ng mga tanong, fundamental na mga tanong tungkol sa kung paano nabubuo ang mga kometa, kung paano gumagana ang kemikal sa ibang star systems, at kung anong iba pang mga sorpresa ang maaaring nakatago sa espasyo sa pagitan ng mga bituin. Ang mga building block ng buhay narito kung saan ito nagiging pilosopiko at marahil ay medyo nakatatakot. Sinabi ng isang koponan sa Auburn University, kapag nakatukoy kami ng tubig mula sa isang interstellar comet, binabasa namin ang isang tala mula sa ibang planetary system. Sinasabi nito sa amin na ang mga sangkap para sa chemistry ng buhay ay hindi natatangi sa ating sarili. Isipin ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang 3I Atlas ay naglalaman ng methanol at hydrogen cyanide, parehong precursor sa organic chemistry. Parehong mahalaga para sa pagbuo ng mga komplikadong molekula na maaaring, sa ilalim ng tamang mga kondisyon, humantong sa buhay. Ang sinaunang kometang ito, na sumasalit sa kalawakan sa loob ng bilyon-bilyong taon, ay maaaring teoretikal na maghasik ng buhay sa anumang planetang madaanan nito ng sapat na malapit. Marahil ay ginawa na nito. Marahil ay inihasik nito ang Earth bilyon-bilyong taon na ang nakalipas sa mas naunang flyby. O marahil ay maghahasik ito ng isa pang mundo, milyon-milyong taon mula ngayon, matagal na pagkatapos mawala ang sangkatauhan. Ang warning shot. Ang 3I Atlas ay nag-iwan ng higit pa sa isang bakas ng alikabok at mga bihirang gas. Nag-iwan ito sa atin ng mga tanong tungkol sa kung gaano tayo handa para sa susunod na bisita. Ang pagtuklas ay halos aksidente. Kung ang 3I Atlas ay medyo mas maliit, mas mabilis, o mas kaunting reflective, maaari itong madulas sa ating lokal na espasyo nang hindi napapansin. Isang dekada na ang nakalipas. Malamang na lumipas ito ng ganap na hindi nakita. Ang katotohanan ito ay naglalantad ng isang nakakagulat na kahinaan. Ang ating mga detection system ay bumubuti, oo. Ngunit ilang iba pang interstellar object ang lumipas na ng hindi natukoy? Ilang iba pa ang dadaan sa hinaharap bago natin sila matukoy? At paano kung ang isa sa kanila ay hindi nasa ligtas na trajectory? Ang debate sa alien technology. Kailangan kong tugunan ang elepante sa silid. Si Harvard astrophysicist na si Avi Loeb, na kilala sa pagmumungkahi na ang Oumuamua ay maaaring alien technology, ay gumawa ng katulad ng mga claim tungkol sa 3I Atlas. Naglatala si Loeb ng isang papel na nag-speculate na ang 3I Atlas ay maaaring isang extraterrestrial spacecraft dahil sa tila anomalous na mga katangian, kabilang ang laki, chemical signature at trajectory nito. Ang scientific community ay lubusang tumanggi sa claim na ito. Ang overwhelming consensus ay ito ay isang kometa na maraming mananaliksik ay nabigo na ang speculation ay nag-distract mula sa tunay na scientific work. Kinumpirma ng JWST na ito ay nag-o-outgas ng CO2, tubig at CO, klasikong cometary behavior. Ngunit narito ang kawili-wiling bahagi. Kahit na hindi ito alien technology, ang kemikal ay napaka-hindi pangkaraniwan, napakaiba sa anuman sa ating solar system na maaari itong maging alien, natural lang. Ang mensahe sa kemikal at ano ang itinuro sa atin ng 3I Atlas. Habang ang sinaunang bisitang ito ay bumibilis papalayo sa ating solar system, bumabalik sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin, ano ang natutunan natin? Una, ang mga planetary system sa ating galaxy ay mas magkakaiba pa,
kaysa sa ating inakala. Ang matinding CO2 enrichment, ang nickel over iron dominance, ang methanol production, lahat ng ito ay nagsasabi sa atin na ang mga kondisyon kung saan nabubuo ang mga kometa ay maaaring mag-iba-iba ng malaki depende sa star system. Ang 3I Atlas ay nagsisilbi bilang isang uri ng time capsule, posibleng mula sa isang sistema na mas matanda kaysa sa atin, na may dalang mga clue tungkol sa kung paano nabubuo ang mga planetary system sa ilalim ng iba't ibang kosmikong mga kondisyon. Pangalawa, ang mga building block ng buhay ay hindi natatangi sa Earth. Ang mga kemikal na kinakailangan para sa organic chemistry, para sa buhay mismo, ay umiiral sa buong galaxy na dinadala ng mga sinaunang manlalakbay tulad ng 3I Atlas. Pangatlo, at marahil ang pinakamahalaga, natutunan natin kung gaano karami ang hindi talaga natin alam. Bawat assumption na mayroon tayo tungkol sa cometary chemistry ay hinamon ng isang bisitang ito. Sabi ni Zexi Xing mula sa Auburn University, bawat interstellar comet hanggang ngayon ay isang sorpresa. Ang Oumuamua ay tuyo, ang Borisov ay mayaman sa carbon monoxide, at ngayon, ang Atlas ay nagbibigay ng tubig sa isang distansya kung saan hindi natin ito inaasahan. Ang 3I Atlas ay nasa likod na ng Mars, papunta sa Jupiter, na dadaanan nito sa Marso 2026 bago iwanan ng ating solar system magpakailanman. Sa tagsibol ng 2026, ito ay magiging masyadong mahina para kahit sa ating pinakamalalaking teleskopyo. Ngunit hindi ito magiging huli. Ang galaxy ay hindi isang tahimik, walang laman na vacuum. Ang mga bagay mula sa ibang star systems ay pumapasok sa atin ng regular na may dalang hindi pamilyar na kemikal, pisika at hindi pamilyar na mga panganib. Alam na natin ngayon na ang mga bisitang ito ay umiiral. Alam natin na dala nila ang mga chemical signature na humahamon sa lahat ng ating iniisip na nauunawaan tungkol sa cosmic chemistry. At alam natin na ang ating mga detection system ay bahagya lamang na kayang makita ang mga ito. Ano ang dadalhin ng susunod na interstellar visitor? Anong mga kemikal ang dadalhin nito? Anong mga lihim ang ibubulgar nito tungkol sa pagbuo ng mga mundo na lampas sa ating sarili? At pinakamahalaga, handa ba tayo kapag dumating ito? Ang 3I Atlas ay nag-iwan ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa alikabok at yelo. Nag-iwan ito ng isang misteryo, isang chemical puzzle na magtatrabaho ang mga siyentipiko upang malutas sa loob ng maraming taon. Ang hindi pangkaraniwang methanol production sa koma nito, ang imposibleng nickel to iron ratio, ang napakaraming hydrogen cyanide at carbon dioxide. Bawat isa sa mga pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga bagong tanong tungkol sa chemical, planetary formation, at ang pagkakaiba-iba ng mga mundo sa buong ating galaxy. Sa isang paraan, ang 3I Atlas ay isang mensahero mula sa ibang panahon, ibang lugar. Isang 7 bilyong taong gulang na postcard mula sa malayong star system na maaaring wala na. At ang mensaheng dala nito ay parehong nakakababa ng loob at nakatatakot. Ang universo ay mas kakaiba, mas magkakaiba, at mas misteryoso kaysa sa ating kailanman na isip. Kaya sa susunod na tumingin kayo sa gabi sa langit, alalahanin, doon sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin, ang mga sinaunang manlalakbay ay gumagawa ng kanilang nag-iisa na mga paglalakbay. Nagdadala ng mga kemikal na hindi natin nauunawaan, sumusunod sa mga trajectory na bahagya lamang nating mahuhulaan, humahawak ng mga lihim tungkol sa mga mundong hindi natin kailanman makikita, at paminsan-minsan, ang isa sa kanila ay dumadaan sa ating kapitbahayan, nag-iiwan ng mga tanong na nagsisimula pa lamang nating malaman kung paano itanong. Ito ang Stellar Archive na nagpapaalala sa inyo na ang katotohanan ay nandoon,
nakasulat sa kemikal ng mga sinaunang kometa, naghihintay na ma-decode. Hanggang sa susunod, patuloy na tumingin pataas. Ang universo ay may mas maraming sorpresa na nakaimbak